Bago sa saksi, arestado sa Tondo, Maynila ang isang babaeng inilalako umano sa online kalaswaan ang mga menor de edad na anak. Saksi, si Nico Wahe. Naglalaro sa isang computer shop sa Bambang, Tondo, Maynila ang babaeng ito nang arestuhin ng mga taga Manila Police District. Ang babae, inilalako at binibenta umano online ang tatlong mga minor de edad na anak. Ayon sa MPD, dalawang lalaki edad 7 at 10 at babaeng 14 na taong gulang ang mga anak ng sospek. Binividyohan niya umano ang mga ito habang gumagawa ng kalaswaan. Mga foreigner daw ang pinagbebentahan ng sospek na nanay. Ang sinasabi niya, pinangakuan daw siya ng isang foreigner na mabibigyan ng pera na 10,000. Pero lahat ng hiling niya regarding doon sa video na porn, igagawin niya. Nabuking ang kalaswang ginagawa ng sospek matapos itong makilogin sa social media ng isang kakilala. May nagpunta lang dito na concerned citizen na nag-login doon sa cellphone niya, ginamit yung cellphone niya. Then na-discover niya, nung binalik sa kanya yung cellphone niya, na-discover niya na may kalaswaan na ginagawa tong nag-login sa cellphone niya. Allegedly, mayroon daw, nung nagkasama sila sa isang bahay, binibidyohan din siya ng suspect natin. Doon na rin daw nakita ang mga transaksyon ng suspect online at maging ang mga malalaswang video ng mga anak. Umamin naman ng suspect, pero aniya isang beses niya lang ito ginawa at sa isang anak lang na lalaki. Sa kagustuhan kong magkaroon kami ng bahay, ng ganyan. Kinausap ko yung anak ko kasi nga meron akong nakausap na guest. Sabing ganun nga daw ang gawin namin. Pero sabi niya na scam pa nga raw sila sa ginawang video. Hawak ngayon ng DSWD ang dalawang anak na lalaki ng suspect habang hinahanap pa ang isa pang anak na babae. Hawak ng MPD ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Sinampahan na ng kasong murder ang mag-asawang pulis na pumatay at ng chop-chop sa kanilang kabaro saka ibinoon sa Baguio City. Saksi, si Emil Sumangil. Dito muna inilagak sa kapilya ng QCPD headquarters ang labi ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis bago ilipad sa Puerto Princesa, Palawan bukas kung saan siya naka-assign. Si de Asis ang pulis na pinatay at saka chinap-chop ang mga bahagi ng katawan bago natagpo ang nakasako sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes. Kabaro ng biktima ang mga suspect sa krimen. Isang police lieutenant colonel at kanyang misis na may ranggong executive master sergeant. Kapwa naka-assign dito sa Metro Manila ang mga suspect at nitong weekend sinampahan na sila ng kasong murder. Tinitingnan pa rin natin motibo naman dito is yung crime of passion kasi may sinasabi nga na may love triangle dun sa ating dalawang suspect at yung ating victim. Ayon sa SPD, batay sa inihaing extrajudicial confession ng Police Lieutenant Colonel, naaktuhan niya ang kanyang misis kasama ang biktima. Based dun sa naging statement ng ating lalaking suspect, nabaril niya yung ating victim. Matapos niyang mabaril, is nagpakuha siya ng hakso dun sa kanyang asawa at pagkatapos ay dinismember yung ating victim at inilagay sa sako. At mula raw sa kanyang quarters sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Dinala daw po yung remains ng ating victim sa Baguio kung saan niya inilibing dun sa lote dun sa kanilang ancestral house. Dito nahukay ang pira-pirasong labi ng biktima na nakasilid kasama ang ilang pang ebidensya. Gaya ng 2 sako ng bigas, 2 t-shirt at isang sangkalan. Pero sa post sa social media ng nagpapakilalang anak ng biktima na isa ring opisyal ng PNP, binigyan diin niyang naniniwala silang pinagplanuhan ng mag-asawang suspect ang krimen. Walang nabanggit ang ating suspect dun sa kanyang statement na pinagplanuhan kasi sinabi nga niya na aktuhan niya yung ating victim at saka yung kanyang asawa pagdating niya ng bahay. Sa ngayon po kasi nagdidepende lang kami talaga dun sa naging extrajudicial confession ng ating lalaking suspect. So kung ano man po yung mga nalalaman pa nung anak nung victim is pwede po siyang pumunta dun sa Taguig City Police Station para makapagbigay po ng kanyang statement. Nakiusap sa GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na hindi muna sila magsasalita sa panahong ito.
Ito naman po ay isolated event. Wala pong pwedeng maging reason para pag-isipan nila ng hindi maganda ang organization or ang PNP. Ito po ay personal na nangyari sa 3 tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Isang SUV ang nasangkot sa panibagong aksidente sa Maynila. 6 ang sugatan nang maararo ang isang tricycle at mga motorsiklo. Saksi, si Joseph Moro. Yupi-yupi at wasak ang mga sasakyang yan sa bahagi nito ng UN Avenue sa Maynila kaninang umaga. Ang sanhi ng disgrasya, isang SUV na bumangga sa concrete barrier, tsaka ng araro ng mga motorsiklo at isang tricycle. Duguan ang tumilapong tricycle driver. Ang 4 na rider na napaupo na lamang sa kalsada, sugatan din. Gayon din ang driver ng SUV na inaresto ng Manila Police District. Ito nakarang linggo lamang kaliwat kanan ng mga aksidente sa kalsada. Noong December 5, nagkarambola ang mga sasakyan sa Katipunan flyover sa Quezon City matapos namanong mawala ng preno ang isang truck. 4 ang nasawi riyan, kabilang ang motorcycle delivery rider na si Anthony Irinco. Pero dapat managot dyan. Sobra, mamimiss ko, hindi ko matanggap. 35 ang sugatan, kabilang ang 8 buwang gulang na batang lalaki. Sinampahan ng Quezon City Traffic Enforcement Unit Sector 3 ng patong-patong na reklamo ang driver ng truck. Ipinapatawag rin siya bukas ng LTO kasama ang may-ari ng truck. Noong December 6, nagkarambola rin ang 6 na sasakyan sa Skyway sa May Paranaque. Isang patay habang 6 ang sugatan. Isang 18-wheeler truck naman ang nawala ng preno sa Sumulong Highway at sumagasa sa mga sasakyan nito lamang December 7. Walang naiulat na nasawi o nasugatan dito. Medyo alarming na. Halos araw-araw may mga malalaking aksidente. Yung iba nagdulot pa ng pagkamatay. Base sa datos ng MMDA, 562 ang namatay sa mahigit 85,000 na mga aksidente sa kalsada noong 2023. Mahigit 165,000 naman ang sangkot ng mga sasakyan. Pinakamaraming nasawi sa banggaan ng mga truck at motor. Sumunod dito ang banggaan ng mga kotse at motor. At pangatlo ang mga kotse na nakasagasa ng mga pedestrian. Ayon sa MMDA, takaw aksidente sa daan sa Metro Manila ang mga pedestrian at motorcycle riders. Enforcement issue ba siya? Like especially yung overloading kasi nakikita natin na yung excuse na nawawala ng preno, more likely naman mini-maintain yan eh. Ang problema, pag nagpreno at sobrang bigat naman ng kargada mo, hindi rin nakakaya ng preno eh. Ang MMDA ipapatawag na ang mga sektor na may kaugnayan sa kaligtasan sa kalsada. Ipapatawag rin ang mga asosasyon ng mga truck at haulers, pati na ng mga motorsiklo ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources paulit-ulit na nilaser ng hindi nakilalang sasakyang pandagat. Sa pamamagitan ng night vision camera, nakuna noong December 2 ang pagpapatama ng laser sa crew ng BRP Dato Tamblot ng BIFAR. Ayon sa crew, kulay pula at masakit sa mata ang laser. Malapit sila sa Hasa-Hasa Shoal, mahigit 100 kilometro ang layo mula sa Bataraza, Palawan. Pabalik sana sila sa Pag-asa Island kasama ang BRP Dato Matanang Taradapit na nagpapatrolya sa lugar. Wala pang opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol sa insidente, maging ang National Task Force for the West Philippine Sea. Exhibit ng iba't ibang bagay na gawa sa bamboo o kawayan binuksan na. Ibinida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs sa House of Representatives ang ilang musical instruments katulad ng gitara, iba't ibang baskets at dekorasyong pambahay. May mga upuan din at desk na ginagamit ng mga estudyante sa mga paaralan na pwedeng gawing higaan kapag kailangan ng mga evacuees. Mula sa pribadong sektor, pinangunahan ni Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang pagbubukas ng exhibit. Sinabi niya sa kanyang talumpati ang potensyal ng natural resources katulad ng kawayan na maaaring magpabago sa buhay, komunidad at ekonomiya. Hinamon din niya ang Kamara na magpasa ng mga batas para palakasin ang industriya ng kawayan sa bansa, ngayong tumataas ang demand para sa engineered bamboo sa Amerika, Europe at iba pang first world market. Magtatagal ang exhibit hanggang sa Huwebes. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, 16 na araw na lang, Pasko na. At hindi po nagpapigil ang mga taga-Apari, Cagayan sa dagok ng sunod-sunod na bagyo para maipagdiwang ang diwa ng Pasko. At sa Candon City sa Ilocos Sur, lumutang ang ganda ng iba't ibang float na halaw sa sikat na cartoons at anime. Ating saksi.
Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganyan ang mga pailaw sa taunang Electric Float Parade sa Feria de Candon sa Candon, Ilocos Sur. 22 bayan mula sa Ilocos Sur ang nagpasiklaban. Halo sa cartoons at anime ang disenyo ng ilang float na patok lalo sa mga bata. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists. Sa Batak, Ilocos Norte, hindi lang basta giant, kundi kakaiba rin ang Christmas tree na lalong pina-espesyal ng paikot-ikot na carousel. Perfect din para sa mga selfie, ang tunnel of lights at pati ang harap ng munisipyo. Sa Apari, Cagayan, buhay ang diwa ng Pasko kahit sinalanta sila ng sunod-sunod na mga bagyo. Ilang beses man naantala ang kanilang Festival of Lights at ceremonial lighting. Tuwa at pag-asa pa rin ang hatid nito sa mga taga-Apari. Bago ang Christmas lighting, nagpakitang gilas ang mga estudyante sa caroling. Enchanted Christmas naman ang tema sa Naga City sa Cebu. Bida ang giant Christmas tree na sinamahan pa ng confetti at bonggang fireworks display. Meron ding performances ng mga nakabihis fairy at paru-paro. Pasok sa IG feed ang gazebo na pinalamutian ng glowing pink flowers. At pagdating sa Kapaskuhan, hindi pa uhuli ang isa sa mga sentro ng pananampalatayang Katoliko, ang Vatican. Sa St. Peter's Square, 29 na metro ang taas ng Christmas tree na nagmula sa kagubatan sa Northern Italy. Hanggang January 12 masisilayan ang Christmas tree, gayon din ang kanilang bilin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.